Magandang araw sa inyong lahat. Pakinggan ninyo ang kwentong ito. Pinayagan ng asawa ko ang kanyang kapatid na manirahan sa aming tsondo nang hindi man lang ako tinanong. Kinabukasan, napunta ako sa trabaho at sinabi ko sa kanya, nabenta na ang bahay, maahon na kayo agad at namutla ang buong pamilya niya. Ang tsondo na iyon ang ibinuhos kong lakas at panahon para mabili gamit ang sarili kong prabago paman kami nakpakasal. Ngunit ngayon, harap-harapan na ni Aling Nora, ang biyenan ko, idiniklara sa aming pintuan. Mula ngayon, dito na magsisimba si Nena. Ano bang karapatang meron ka para hadangan? Para sa kanila, hindi ako ang may-ari ng bahay, isang estranyo lang akong nagtatago ng susi para sa buong angkan ng asawa ko. Ang init nuhuyo siya may nila. Ay para bang nagbubuhos nga kapoy siyam ga kaya. Kabababa ko lang mula sa grep na sinasakay ko at ang init mula sa aspalto ay umaahyat ng walang awa, dumadaan sa aking maskara at nakpapaypit sa aking pahinga. Masalan ang trabaho sa opisina, kamakailan lang may bagong proyekto na nakaroon ng aberya. Kaya napilitan akong mag-overtime hanggang alas 7 ng gabi bago tuluyang makawi. Sa isip ko ngayon ay isa lamang ang nais ko, maligo sa malamig na tubig, ay-on ang aircon. At maalis ang pagod at alikabok ng mahabang araw. Ngunit nang makapasok na ako sa lobby ng aming condominium, biglang tumigil ang aking mapa. Sa kalagitnaan ng maraming taong naglalakad-lakad, may kilalang anyo akong nakita. Si Aling Nora, ang aking biyenan. Nakaupo siya sa isang malaking bag na panglakbay, kamay na may hawak na abaniko, mukha na namumula sa init at pagod. Katabi niya si Dodong, ang kapatid ng aking asawa. Nakatayo ng nakapalad ang mga kamay sa baywang, mukha na puno ng inis. At si Nena, ang asawa ni Dodong, nagaabante na ang tiyan, halos hindi na makahawa, ngamga plastic bag na puno ng pagkain, damit, at lahat ng klase ng gamit. Ilang segundo akong natuliro sa pagtataka. Bakit sila nandito? Bakit walang naksabi sa akin kahit isang salita? Napakaraming tanong ang lumabas sa aking isip. Ngunit nakita ko ang hirap ng kanilang kalagayan sa eleganteng lobby ng gusali, kaya hindi ko na maaring makunwari na hindi ko sila nakita. Dahan-dahan akong lumapit, pinagsisikapang panatilihing kalmado ang aking boses habang bumabati. Nay, bakit pati si Manong Dodong at Nena ay nandito? Bakit hindi kayo nakpaalam para masundo ko kayo? Nang makita niya ako, naliwana ang mga mata ni Aling Nora. Natayo siya ng may kapit sa tuhod, ang boses ay malakas, at maingay sa gitna ng lobby, kaya napatingin pa ang mga gwardya. Ha? Saan ka ba naksadahan at ngayon ka lang lumabas ng muha? Naghihintay kami rito ngang isang oras na. Tinawagan ko si Dencho, pero sinabi ni Yang may siniserbisyuan, pasiya basta na kaming maghintay. Ang ginitinit nito, mamamatay na kami sa init. Naramdaman kong humigpit ang aking dibdib. Alam ni Densyo na nandirito ang pamilya niya, ngunit ni isang salita ay hindi niya sinabi sa akin. At handa pang hayaang maghintay sila sa lobbyng ganito, mabilis ko itinira ang aking bag. Kinuha ang aking keycard at kumaway para sundan akong lahat sa direksyon. Nay, elevator. Halina na kayo? Nay. Nena, Dodong, sumakay na kayo sa elevator sa apartment na natin mag-usap. Sa loob ng elevator, si Dodong ay nagreklamo ng malakas. Hindi mapigilan ang sarili. 30 piso ba ang renta rito sa bawat buwan? Grabe. Sa ika-15 palapa ka pa nakatira. Kung may suno, paano naman tatakas? At ang elevator na litas ba ito? Kinakatakutan ko yung metal box na to, parang nakakulong ka. Hindi na ako sumagot. Si Nena naman ay nagrereklamo habang humahawa ng kanyang malaking tiyan. Ate V, ang sakit-sakit ng katawan ko. Nakasakay kaming bus mula probinsya. Naktayo kami doon ng matagal. Nang hihimatay, nayungga pa ako sa kuryente. May aircon ba kayo sa loob? Hindi ko talaga kaya ang init. Binuksan ko ang aming tsondo. Ito ang bunga ng maraming taon ng pagtitipid, buwang-buwang na sweldo.
kasama ang perang ibinigay ng aking nga magulang bago ko ipakasal, ang pinabuhusan ko ng pinakamaraming pagsisikap. Ang Tondo na ito ang aking pribilehyo at ang tanging lugar ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang biglaang pagdating ng pamilya ng asawa ko ay nagbigay sa akin ng masamang pakiramdam. Pagkapasok nila sa loob, hindi na naghintay si Aling Nora ng imbitasyon. Dumiretso siya sa sala. Itinamba ang kanyang bag sa cream-colored na sofa na maingat ko nung binili. Sina Dodong at Nena ay lumibot-libot sa lahat ng silid, tinitignan ang lahat ng sulok-tulat ng mga bisita sa isang bahay na ipinagbibili. Maluwag pala ang tsondo mo, Ate V, sabi ni Dodong habang binubuksan ang ref at kumukuhang boteng tubig, ininom ng tuluyan. Pinagtago mo ito sa amin, hindi mo man lang kami inimbitahang bumisita kahit kailan. Pinigilan ko ang isang malalim na buntong hininga, pumunta sa kusina at nagbuhos ng tubig para sa biyenan. Nay, uminom muna kayo para lumamig. Bakit kayo nagpunta ngayon ng biglaan at may dala pa kayong napakaraming gamit? Lumuno si Aling Nora ng isang higop. Ang mga matang matalim ay nakmasid sa paligid ng sala bago bumalik sa aking tingin. Aba, para sa kapakanan ng anak at apo ko naman ito. Si Nena halos manganganak na at ang probinsya namin ay mainit-init malayo pa sa ospital. Nakipag-usap na ako kay Dodong, dito na lang siya manganganak, may aircon, kayo rito, may elevator, malapit sa malaking ospital. Perpekto ang lugar, huwag kang mag-alala, ako na kami sa lahat ng pangangailangan ng sanggol, halos nahulo ang baso sa aking kamay. Ang tsondo ko ba ay iniisip nilang libre na birthing center? At bakit pinagdesisyonan nila ito nang wala akong kaalaman? Naakala mo ay sila ang nakmamay-ari ng lugar na ito? Ang hapunan ay puno ng tensyon bagaman nakluto pa rin ako para sa lahat. Pagdating ni Densyo mula sa trabaho, masayang-masaya siyang nabigay ng yakap sa kanyang ina at kapatid. Parang malaking sorpresa ang kanilang pagdating, isang sorpresang matagal na niyang pinahandaan ng lihim. Sa buong kainan, halos hindi na ako naksalita. Nakmasit lang ako. Si Aling Nora ay nag-usap habang kumakain, piling naglalagay ng ulam sa plato ng kanyang anak at manugang at walang tigil na pinupuri ang tsondo. Nakikita mo, Densyo? Ito ang tamang tahanan. Sa probinsya natin ngayon ay umulan ng araw noon, hindi matahimik. Ang buntis ay hindi, dapat nasa ganong kalagayan. Napakayarian ko na ni Dodong dito na sila manatili. Pagkatapos manganak ni Nena, dito muna sila magstay ilang buwan para lumaki ng mayos ang bata. Inilagay ni Densyo ang kanyang kutsara, ngumiti ng maluwag at tumango-tango. Tama ang sabi ni nanay. Mayroon pa namang karagdagang silit na wala namang gamit, si Manong Dodong at Nena. Huwag kang mahiyang manatili rito. Hindi kami makatulong ng marami, ngunit hindi naman kami papaya na maluluks ka sa labas. Inilapa ko ang aking tinidor. Ang tunog nito sa plato ay malinaw na narinig ng lahat. Densyo, manumalabas ako ngang salita pero kailangan nating pag-usapan ulit ito. Ang tsondo na ito ay aking lugar ng pahinga pagkatapos ng trabaho, kailangan ko ngang sariling espasyo. Ang panganganak ni Nena ay isang napakahalagang bagay at kailangan ng maraming paalaga pero ako ay may trabaho buong araw, ikaw man din. Paano tayo makatulong ng maayos? Namula ang mukha ni Aling Nora. Inilapak niya ang kanyang mangkok, ang tinik ay naging mabaksik. Ano ang sinasabi mo? Espasyo? Iisa kayo en pamilya at nagreklamo ka pa sa espasyo? Hindi naman namin pinapabayaan kang mag-alaga, ako mismo ang mag-alaga ngang manugang ko. Handa ka lang magbigay ngang silit, wala na kaming hihingin. Nagdagdag si Dodong. Ang tono ay puno ng panunuya. Ate V, mayaman ka na, ngunit dapat itaas mo rin ang pagtingin mo sa pamilya. Ang aking asawa ay nagtitiis. Ikaw ang ate-in-law, kung hindi ka maawa sa kanya, sino pa ang mag-alaga sa kanya? O takot kayo sa kuryente at tubig na magagamit namin? Kung ganon, magbabayad ako buwanang para sa magastusin, huwag kang mag-alala. Si Nena, nakaupo sa kabilang dako, nagsimulang maiyak. Naku, kunwaring nakpupunas ng luha. Sige na, Dodong, uwi na lang tayo. Kung ayaw ng Ate V,
Pupunta tayo ng ibang lugar. Handa akong magtiis ng init. Kahit ang bata sa sinapupunan ko ay maghirap pa. Mas mabuti pang dito lang tayo magdukain kaysa nandun at nakakaramdam ng pagmamaang-maangan. Sa ganitong reaksyon ni Nena, lalong nainit si Dodong, kumatok siya sa mesa, nakikita mo ba? Dahil sa masalita mo nasasaktan ang aking asawa, tumingin si Densyo sa akin ng may pagkakamali, pagkatapos ay lumingon sa kanyang manugang para payapain ito. Ate Nena, huwag kang maisip ng masama. Direkta lang ang estilo ni V. Wala siyang masasamang ibig sabihin. Nanay, hayaan mo na. Ang tsondo na ito ay bahay namin. Walang maaring mapalayas na. Iba sinabi ko na kay Ate Nena, libre kayong manatili rito. Tinitigan ko si Densyo, ang asawang pinakatiwalaan ko na harap-harapang inihahaya ang kanyang karapatan sa aking ari-arian sa harapan ng kanyang pamilya. Alam niya na ang tsondo na ito ay binili ko bago pa kami napakasal, nakapangalan lamang sa akin. Ngunit ngayon, para mapanatili ang kanyang mukha sa harapan ng kanyang ina at kapatid, handa siyang itapon ang aking salita sa tabi. Ang galit ko ay umabot hanggang sa tuktok ng ulo ko, ngunit pinigilan ko ito. Alam ko na kung magwala ako ngayon, ang magiging masama sa lahat ay ako pa rin. Kailangan kong maging mahinahon para mahanap ang solusyon dahil malinaw na ito ay hindi simpleng pansamantalang paninirahan kundi isang planong pakikisakay ng pamilya ng asawa ko. Matapos matulo na ang lahat sa pansamantalang higaan sa sala, hinila ko si Densyo papunta sa aming silid at isinara ang pinto. Densyo, ipaliwanag mo sa akin ang nangyari ngayong gabi. Bakit pumaya kang manatili sila dito nang hindi mo man lang tinanong ako? Tahimik na natatanggal ng kurbata si Densyo, ang muha ay puno ng pagod at kaunting inis. Anong gagawin ko? Nandito na sila. Itataboy ko ba sila? Pamilya natin iyon, hindi maestranyo. Bakit mo pinapalaki ito? Wala akong pinalalaki. Ngunit ito ang aking tsondo. Ang padaragda ng 3 tao sa loop nito, kasama na ang isang malapit ng manganak na babae, alam mo ba kung gaano kabago ang may dudulot nito sa aming buhay? Tinanong mo ba ako? Hindi. Iyon ang problema. Bumalik si Densyo at tumayo, ang boses ay tumaas ng isang nota. Ang tsondo mo lagi na lang ganyan ang sinasabi mo, mag-asawa tayo. Ang sayo ay sa amin na rin, huwag mong ihulo ang titulo ng tsondo sa aking mukha para takutin ako. Nagtatrabaho ako, nadadala ng prepara sa ating tahanan. Wala ba akong karapatang imbitahan ang aking ina na manirahan dito? Kailan ka nagdadala ng pera para sa ating tahanan? Ang kuryente, tubig, association dues, condominium, lahat ay ako ang nakbabayad. Ang suweldo mo ay para sa iyong sariling gastusin at paminsan-minsang pakbili ng kabahay-bahay. Huwag mong lokohin ang iyong sarili. At bukod doon, hindi ito bisita, ito ay pangmatagalang pananatili. Nginisyan ako ni Densyo ng may kapaitan. Ang kanyang tingin ay naging malamig. Kaya pala. Humahama ka sa akin dahil wala akong ipinadala sa tsondo. Sinabi ni Manong Dodong na magbabayad siya para sa kuryente at tubig. Anong gusto mo pa? Tinitigan ko ang lalaking nakatayo sa harapan ko at naramdaman kong parang estranyo na siya. Ang kanyang pagmamataas at maling pagpapahalaga sa sarili ay nagtatakip sa kanyang katwiran. Hindi niya inaalala ang aking nararamdaman, gusto lang niyang mapatunayan sa kanyang ina at kapatid na may kapangyarihan siya sa tsondo na ito, na marangal siyang asawa na may magandang tirahan sa Maynila. Hindi mo naiintindihan ang problema, Densyo, ang issue ay respeto. Wala kang respeto sa akin nang pinagdesisyonan mong ganito nang hindi mo tinanong ako. At sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ako pumapaya na manatili si Ate Nena rito. Hindi ko gagawing isang silid panganak o isang espesyal na silid ang aking tahanan. Ngumiti si Densyo nang may panunuya. Hintayin mo, makikita natin. Nangako na ako sa aking ina mayroon na akong ginawang solusyon, mamimili ng bagong unan at damit pambata bukas. At ang pera ay ikaw ang mag-abante, ibabayad ko sa iyo sa pagtatapos ng buwan. Tumayo ako ng walang galaw.
Gusto lang niya gamitin ang aking pera para ipakmalaki ang kanyang sarili bilang kuya sa harapan ng kanyang pamilya. Ang gabing iyon ay walang tulog para sa akin. Ang paubo ni Dodong mula sa sala ay dumadaksa sa aking tainga. Ang boses ni Aling Nora habang nababago ng pwesto, ang mereklamo ni Nena tungkol sa sakit ng likod lahat ay nakmimistulang masamang musika. Nakahiga ako nang nakatingin sa kisama, dumadaloy ang luha sa aking mapisngi. Ano ang gagawin ko? Magtitiis pa ba ako o haharapin ko ito para maibalik ang buhay na sa akin naman talaga? Kinabukasan, maagang bumangon para mahanda para sa trabaho, umaasa na maiwasan ang pamilya ng asawa ko. Ngunit mas maaga pa pala si Aling Nora, nakaupo na siya sa sala, paulit-ulit na pinindot ang remote ng aircon. V, bakit hindi gumagana ang aircon na ito ng tama? Sinabi ni Nena na mainit siya kagabi. Hindi siya makatulog. Tiningnan ko ang remote nasa 18 degrees na ang setting. Nay, 18 degrees ay malamig na po. Kung ibababa pa, masisira ang makina at maaari pa kayong makasakit ng lalamunan. Napanggap si Aling Nora na hindi nadine. Ano namang malulugi? Ang mayaman ay dapat mag-enjoy ng komportableng buhay. Pakibahin na rin naman. Pumunta ka sa palengke mamaya at magdala ng karne at itlog. Kailangan ni Nena ng masustansyang pagkain para sa bata sa tiyan niya. Huwag kang bibili ng pagkain sa labas, hindi ligtas iyon. Huminga ako ng malalim para mapanatili ang aking kalmado. Nay, abala ako buong araw sa opisina ngayon at malamang mag-overtime pa. Kayo na ang pumunta sa supermarket sa ibabang gusali malapit lang at magiwan ako ng pera sa mesa. Nang dumating si Densyo mula sa kanyang kwarto, narinig niya ang aking sinabi at naksingit agad. Magtrabaho na lang kayo ang pagkain at iba pa ay ayusin ni nanay. Oh, Vima, padala ka sa akin ng 500 piso ngayon. Kailangan kong bumili ng unan at damit pambata para kay Ate Nena, magandang klase para tatagal. Hindi na ako mapigilan. Sa harapan ni Aling Nora at Dodong, tuwid akong nagsalita. Densyo, sinabi ko na hindi ako magpapagastos para dito. At sinasabi ko rin ulit ito ang aking tsondo, pwedeng manatili kayo ng ilang araw para mapahinga. Pagkatapos, mangyaring humanap na kayo ng ibang tirahan. Hindi ko kayang alagaan ang isang bagong silangan habang may trabaho ako. Tumigil ang lahat sa loob ng silid. Nabangon si Aling Nora, namumula ang mukha. Ano ang sinabi mo? Pinalayas mo kami? Anong uri kang babae, wala kang pusong malami? Si Densyo ang iyong asawa, pumaya na siya. Nangangahas ka bang suwayin ang sarili mong asawa? Tumayo na rin si Dodong, itinuro ang daliri sa akin. Ate V, huwag kang lumampas sa hangganan. Malambot si Kuya Densyo kaya nabubuli siya, inisip mo bang dahil may pera ka ay malaki ka? Ang uri ng babaeng hindi marunong lumingon sa pamilya, ng asawa ay madaranas ng ganti ng kapalaran balang araw. Sa halip na ipagtanggol ako, tumingin sa akin si Densyo nang may reklamo, pagkatapos ay lumingon sa kanyang manugang para payapain ito. Ate Nena, huwag kang mag-alala. Malumanay lang si V sa pananalita, walang masasamang ibig sabihin. Nanay, hayaan niyo na. Ang tsondo na ito ay amin at wala akong pahihintulutang may mapapalayo sa sinuman. Naramdaman ko ang lubhang kahihiyan. 3 tao ang nagtutulungan para atakihin ako at ang aking asawa ay panik pa sa kanila. Parang estranyo ako sa aking sariling tahanan. Tama, masalang-masala ako at malamig ang aking puso. Sabi ko, ang tinik ay nanginginig ngunit matibay. Ngunit hindi naman ako nangakpangalakal ng ari-arian ng iba. Kung sa palagay ninyo ay wala akong asal, mangyaring humanap kayo ng isang lugar na may mas magandang asal para makatirhan. Kinuha ko ang aking bag, lumabas ng walang lingon likot habang nagtatangis ng malakas si Aling Nora sa aking likuran. Ang ngaluha ko ay dumadaloy ngunit hindi na ito dahil sa kalungkutan. Sa tingin ko ay natakpuan ko na ang sagot sa tanong na matagal ko nang iniisip. Hindi ko na direktang umuwi matapos ng trabaho, umupo muna ako sa isang tahimik na coffee shop. Ang mapansakit na salitang narinig sa umaga ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Naalala ko ang 3 taon ng aming paksa sa Manny Densyo.
Lagi akong naksisikap, lagi akong nakukusa, naktitiyaga upang maging mayos ang aming pamilya. Naniniwala akong ang pagmamahal ay maaring sumaklaw sa lahat ng pagkakaiba ng pananaw at kalagayan. Ngunit mali ako, ang pamilya ni Dencio ay hindi nila ako tinitingnan bilang miyembro, kundi isang minahan ng ginto, isang lugar na mapaksamantalahan. At si Denjo, hindi siya kailanman ang aking sandalan. Isang malaking sanggol siya na laging nakatago sa likod ng kanyang ina at laging pinanginibabaw ang kanyang sariling pagmamahal sa sarili kaysa sa kaligayahan ng kanyang asawa. Nang makauwi na ako ng malapit sa hating gabi, amoy sigarilyo ang sala dahil kay Dodong at puno ng kaguluhan ang mesa sa kusina. Pumasok ako sa kwarto at nakita si Dencio na nakatulo na, nakatalikot sa aking gilid. Hindi ko na siya ginising. Umupo ako sa aking desk, binuksan ang maliit na personal na lalagyan sa sulok ng kwarto at kinuha ang titulong kondo. Sa liwanag ng ilaw ng mesa, malinaw na nakasulat ang pangalan ko Donna Marie Santos at wala ng iba. Ito ang aking huling sandatang tagapagtanggol. Isang matapang na kaisipan ang sumulpot sa aking isipan. Ibenta. Kung dito pa ako mananatili, hindi sila titigil. Hahanapin nila ang paraan para kunin ang Chondo bilang kanilang lahat. Kung palalabasin ko sila, gagawaing mali si Dencio, at ang buong angkan ay maninirang puri sa akin sa probinsya. Ang tanging paraan para tuluyang masapos ang lahat ay ang putulin ang tali. Ibebenta ko ang kondo, kukunin ang pera, at magsisimula ngang bagong buhay na malayo sa lahat ng ito. Nagsimula akong mahanap ngang impormasyon tungkol sa mga mapakatiwalaang ahente ngang real estate. Tiningnan ko rin ang aking mabang statements at resibo mula bago pa kami napakasal para mapatunayan na ang pera para sa Chondo ay galing sa akin. Kailangan ko ang maingat na paghahanda dahil alam ko na hindi basta-basta mapapaya ang pamilya ni Dencio na hayaan akong umalis ng maayos. Habang nakatingjing ko kay Dencio na natutulog, naramdaman ko ang aking puso na naging luto ng yelo. Ang pagmamahal na dating mayroon kami ay nakningas na lamang tulad ng malamig na abo. Bukas, sisimulan ko na ang aking paglalakbay pabalik sa kalayaan ko. Sa madaling araw kinabukasan, nang maksimulang pumasok ang liwanag sa bintana, tapos na ako sa isang paunang plano. Lihim na ibebenta ko ang Chondo. Hahanapin ko ang mamimiling handang bayaran ng mabilis. Gagawin ko ang lahat ng tahimik hanggang sa maayos na ang lahat. Bago pa lumakas ang lahat, naglagay ako ng maliit na CCTV kamera sa sala para protektahan ang aking ari-arian at para may ebidensya ako kung magsisimulang gumawa ng pinsala ang makasama ko sa bahay. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ng isang kilalang ahente sa Makati. Ang ahente ay si Tess, isang malihaing babae na sanay na sa ganoong sitwasyon. Mariing sinabi ko sa kanya ang buong kwento. Ang Chondo ay nakapangalan lamang sa akin, binili gamit ang aking sariling pera, bago pa ang kasal, at ang kasalukuyang sitwasyon ng mga naninirahan doon nang walang pahintulot ko. Donna, kaya ko ito ngayusain, sabi ni Tess, malinaw at tiwala. Ipaghahanap na agad kita na mabilis na mamimili. Ngunit kailangan ng titulo at ang lahat ng dokumento ay nasa iyong kamay. Tinitiyak ko kay Tess na handa na ang lahat ng papeles sa aking personal na lalayan. Nang mag-uwi ako ng maga noon araw na iyon di umano'y para magbalot para sa isang business trip ang tanawin, sa harapan ko ay muling sinubukan ang aking pasensya. Si Dodong ay nakaupo sa gitna ng sala, nakapatong ang paa sa mesa, nanunuot ng TV habang kumakain ng chicharon at nagtatambak ng kalat sa aking mahal na alpombra. Si Nena ay nakahiga sa sofa, nagrereklamo ng init sa kabila ng malalakas na aircon. At si Aling Nora ay abala sa kusina ngunit naktitimplang ang pagkain ng walang ingat na kalat ang mantika at tinatat na sangkap sa aking maputing granite countertop na lagi kung tinatanggal ng dumi. V, nandito ka na pala, bati ni Aling Nora habang hawa ang sandok. Pakiusap, tingnan mo ang gas range, hindi ko alam kung paano gamitin. Matagal bago kumulo. Gawa ako ng gulay na nilaga ngayong gabi. Sumali ka sa amin sa hapunan. Tahimik akong lumakat sa sala, hindi nagsalita, at diretso sa kwarto para simulan
ang pag-ayos ng aking mga damit para ilagay sa maleta. Pagdating ni Densyo mula sa trabaho, nakita niya akong nagbabalot at nagtataka. Saan ka pupunta? Kakatapos lang ng sigalot natin kaninang umaga. Alis ka na naman para ipakita sa akin ang iyong galit? Kalmadong isinara ko ang zipper nga aking maleta at tumingin sa kanya. Ipinadala ako ngang boss ko sa Cebu halos 2 linggo. Para iligtas ang isang proyekto, bukas ako mag-aalis ng maaga. Ikaw na ang bahala kay nanay at Manong Dodong sa bahay. Nang marinig ni Densyo ang salitang business trip, medyo lumuwag ang kanyang mukha. Malamang naisip niya na ang kawalan ko ay magpapababa na, tensyon at mas malaya siyang makikipagtransaksyon nang walang ako. Business trip. CJ, magisipan ka? Iyon ang trabaho mo, ayusin ko naman ang dito. Ngunit bago ka umalis, mag-iwan kang para sa gastusin ni nanay, hindi mo naman maaring hayaang bumili ang isang matanda gamit ang kanyang sariling pra. Ngumiti ako ng mapay. Sa huli, ang pinakamahalaga para sa kanya ay pra at ang pagsilbi sa kanyang pamilya. Kinuha ko sa aking pitaka ang 500 piso at inilapag sa dresser. Ito para sa halos 2 linggo. Ikaw na ang humawa niyon. Nang gabing iyon, nakatalikod ako kay Densyo, hawa ang aking telepono ng mahigpit. Naipadala ko na sa test ang lahat ng larawan ng titulo at ng tsondo sa pamamagitan ng messaging app. Naka-activate na ang perpektong planong pagtakas. Ang Cebu ay mainit ngunit mas malami pa rin kaysa sa nararamdaman ko sa loob ngaming kondo. Kinabukasan, ang Maynila ay binati akong biglang ulan ngunit ang pakiramdam ay hindi pa rin lumalami sa loob. Nagising ako ng 5 ng umaga. Naligo at muli naming sinuri ang lahat ng dokumento. Ang titulo, ang orihinal na deed of sale, ang aking ide, lahat ay nakaayos, nasa lihim na compartment ng aking maleta. Alas 7 ng umaga, tuloy pa ang patulog na, lahat sa bahay ni. Aling Nora ang paihini. Dodong sa labas ng kwarto, ay paminsan-minsang naririnig. Nahanda akong umupo sa hapak kainan. At naghintay kay Densyo na gumising para makausap siya ng tuwiran. Pakarinig ni Densyo ng ingay. Bumaba siya mula sa kwarto, buhok na magulo, at nang makita niya akong nakaayos na ang kaswotan, humiyaw siya. Maaga ka pa pala. Ako na ang tatawag ng Grab para sa'yo? Hindi na kailangan. May na-order na akong sasakyan. Umupo ka muna rito, mahalaga ang sasabihin ko. Inaanto na umupo si Densyo sa tapat ko? Kumamot sa ulo. Anong mahalaga? Tungkol na naman ba ito kay nanay at Manong Dodong? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mata. Ang aking tini ay kalmado nang hindi kapani-paniwala. Densyo, opisyal na kong ipinag-utos ang tsondo na ito sa ahente para ibenta. Sa halos 2 linggong wala ako, magdadala sila ng mga interesadong mamimili. Hinihiling ko sa iyo, kay nanay, at kay Manong Dodong, at Ate Nena na ayusin ang inyong magamit at humanap ng bagong tirahan sa loob ng 1 linggo. Pagbalik ko mula Cebu, magiging tapos na ang transaksyon at ang kondo na ito ay magiging pag-ari ng iba. Parang nakuryente si Densyo, biglang tumayo. Ang mata ay malawak sa pagkamangha. Ano ang sinabi mo? Ibebenta ang tsondo? Naloloko ka ba, V? Ito ang ating bahay, anong karapatang meron ka para ibenta ito? Sagot ko ng malinaw. Ito ang aking kondo. Densyo, ari-ariang naitayo ko bago pa ang gaming kasal. Wala kang nagastos kahit sentimo rito, kaya wala kang kapangyarihang pumihil sa akin. Hindi ko na nais na patuloy na mabuhay sa ganoong kalagayan kung saan ginagamit ako ng pamilya mo. Nagsimulang sumigaw si Densyo at ang ingay ay nagising kay Aling Nora at sina Dodong at Nena na nagmadaling lumabas sa sala. Anong nangyayari? Bakit maingay na mula pa sa umaga? Itinuro ni Densyo ang kanyang kamay sa akin. Ang tini ay nangingini sa galit. Nanay, tingnan mo ito, sinasabi nga asawa ko na ibebenta niya ang tsondo. Pinapalabas niya tayo para mag-ikot sa iba kasing pumunta siya sa Cebu. Namutla si Aling Nora nang marinig ito. Pagkatapos ay mabilis na naging galit. Nakmadali siyang lumapit sa akin.
Ibig sanang kunin ang aking balikat ngunit mabilis akong lumiyo. V. Napakalakas ng iyong tapang. Ibebenta mo ang tsondo nang hindi tinanong ang iyong biyenan, hindi tinanong ang iyong asawa. Gusto mong guluhin ang lahat dito? Tumingin ako sa kanya nang walang takot. Nay. Ito ay ang aking ari-arian. Binigyan ko kayong lahat ng pagkakataon para kumilos ng mayos ngunit hindi kayo gumalang. Hindi ko na kayang patuloy na buhayin ang pamilya ni Manong Dodong habang itinuturing ninyo akong isang dayuhan. Ito ang aking huling desisyon. Sa susunod na linggo, darating ang mamimili upang kumuha ng paari. Kung hindi kayo alis, kailangan ang tulong ng autoridad. Nagmamadali ring tumayo si Dodong, maingay at nakbabantang sa salita, ngunit kinuha ko na ang aking maleta at lumabas ng tuwiran. Densyo, lahat ng dokumento para sa aking ari-arian ay kumpleto na. Kung gusto mong mademanda, gawin mo ngunit mas maigi pang gamitin mo ang oras na iyon para hanapin ang bagong tirahan para sa inyong pamilya. Lumabas ako sa pintuan, ang ngasumpa at palo sa mesa ni Densyo ay umalingaw-ngaw sa aking likod. Pagpasok ko sa elevator, mabilis ang tibok ngang aking puso ngunit sa loob ngang aking dibdib ay may tumawid na kakaibang kasiyahan. Ang malamig na balde ngang katotohanan na ito ay matagal ko nang pinigilan na ibuhos sa kanilang kasakiman. Pagkatapos umalis, ang tsondo sa Maynila ay naging isang battlefield kanang mapagtatalo. Sa pamamagitan ng maliit na CCTV camera na ikinonekta ko sa aking telepono, nakita ko ang kaguluhan nila. Nakaupo si Densyo sa sahig, hawak ang gulo. Hindi siya makapaniwala na ang asawang mapabigay at matiisin ay makakakilos ng ganon kagalit at katibay. Densyo, kailangan mong gumawa ng isang bagay, sabi ni Nena habang umiyak. Kung ibebenta niya ang tsondo, saan kami pupunta? Manganganak na ako hindi naman kami matutulo sa ilalim ng tulay. Si Dodong ay naglibot-libot, nakmumura ng marahan. Hindi pwede. Anong batas ang nakpapahintulot sa isang asawa na ibenta ang bahay ng hindi alam ng asawa? Densyo, pumunta ka sa notaryo o sa korte sabihin mong may away ito. Hindi payagan ang pagbebenta. Ibig nitong, dalahin ang lahat ng pera ng mag-isa? Panaginip. Sumunod si Densyo sa payo ng kanyang kapatid at nakmadaling pumunta sa isang abogado na kilala ang isang kaibigan. Dala niya ang kanilang marriage certificate bilang ebidensya. Ngunit sa tanggapan ngang abogado, nabigyan siya ngang masamang balita. Densyo, kailangan kong maging tapat sa iyo kung ang tsondo na ito ay binili ng iyong asawa bago ang kasal. Nakapangalan lamang sa kanya at maari niyang patunayan na ang pra ay galing sa kanya mismo. Ayon sa family code ay wala kang karapatang pigilan ang pagbebenta ng ari-ariang iyon. Ang pagbebenta o pagtatapon nito ay pag-ari lamang ng iyong asawa. May karapatang pumigil ka lamang kung maari mong patunayan na ikaw ay nag-contribute ng pera para sa pagpapayos o pagbabayad ng luwan sa panahon ng inyong pagsasama. Nautal si Densyo, namumutla ang mukha. Ngunit ako ang kanyang asawa. Nagtatrabaho rin ako. Nagbibigay ng pera sa kanya para sa bahay. May patunay ka ba anumang resibo o bank transfer na nagpapatunay na ang pera mo ay ginamit para sa pagbabayad ng tsondoluan? O yun ay para lang sa pang-araw-araw na gastusin? Tinanong ng abogado. Tahimik na noktaga si Densyo. Wala siyang may pakita ang buong sweldo niya ay ginagamit para sa kanyang sariling libangan at paminsan-minsang regalo para sa kanyang ina at kapatid. Lahat ng bayarin ng bahay ay nakalaan sa akin. Mahiyaing umuwi si Densyo, puso ay punong paitatakot. Pagdating niya sa pintuan, naghihintay na si Aling Nora. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Paano? Sinabi bang abogado na hindi niya maaring ibenta? Tumingin si Densyo sa kanyang ina, ang mukha ay balisa. Maari niyang ibenta, nanay. Sinusuportahan ng bata si Donna? Naisip na niya ang lahat mula pa noong una. Nang marinig ito ni Aling Nora, bumaksa siya sa sahig. Tumawa ng malakas. Ang iya at sigaw ay umalingaw-ngaw sa koridor ng gusali. Diyos ko, bakit naman ang malas ko at naging ganyang asawa ang napunta sa aking anak? Ibig niyang patayin ang aming buong pamilya.
V. Mandaraya ka? Demonyo ka hindi tao? Hindi malang sinubukan ni Densyo na pigilan ang kanyang ina. Pumasok siya sa kwarto, tumingin sa magandang tsondo na matagal na niyang itinuturing na kanyang sarili. Lumabas na pala ito ay isang magandang panaginip lamang at malapit na siyang palayasin na babaeng kanyang minamaliit. Mula sa Cebu, nakatanggap ako ng maraming missed calls at mensahe na puno ng pakmumura mula kay Aling Nora. Hindi ko sinalot ang matawa, tahimik ko lang nakinunan ng screenshot para magamit bilang ebidensya ng paabuso sa akin. Hindi huminto si Aling Nora, roon nagsimula siyang gumamit ng iba't ibang SIM card para mag-text at magbanta. V, huwag kang mag-isip na kaya mong tumakas doon. Ikukwento ko sa lahat ng kamag-anak mo ron na ikaw ay isang masamang babae. Pupunta ako sa iyong opisina para ipakita sa lahat ang tunay mong mukha. Kung hindi mo ibibigay ang para sa pagbebenta ng tsondo kay Densyo, huwag kang umasa na makakaranas ng kapayapaan sa Maynila. Basang-basa ko ang mga mensahe at naramdaman ko na ang kahuli-hulihang butil ng aking kagalingan para sa kanya ay nawala na. Tumawag ako sa administrator ng gusali at sa security. Ako ang may-ari ng Unit 1000-8. Nasa business trip ako ngayon ngunit mayroon taong naninirahan ng walang pahintulot ko sa loop ng aking unit at gumagawa ng kaguluhan. Hinihiling ko sa inyo na palakasin ang inyong pagbabantay. Kung may anumang insidente o kung gumawa silang aberya sa mga kapitbahay, mangyaring humingi agad ng tulong ng bapulis. Nagpadala rin ako ng kopya ng aking titulo sa administrator upang patunayan ang aking pagmamay-ari. Ang tagapangasiwa ang gusali ay kinumpirma, ang aking kahilingan matagal na rin silang hindi nasiyahan dahil paulit-ulit na ginagawang maingay ang pamilya ni Aling Nora ang koridor at nagtatambak ang basura sa mga pasilyo. Nang marinig ni Aling Nora na nagpapadala ng babalang mensahe ang security, lalong nagalit. Naktayo siya sa gitna ng sala, itinuro ang daliri sa kisame at sumigaw, "Mga taong kumakain sa pera ng iba kayo. Nababayat siyang suweldo ninyo para apihin ang matatanda? Ako ang biyenan niya, may karapatang manatili dito para bantayan ang kanyang apartment." Si Dodong ay naksunod sa kanyang ina at naksikap pa na hadangan ang elevator para hindi makapaso ang nabisita na. Ipinakita ni Tess para sa property, ngunit hindi nila alam na biniyan ko si Tess ng otorisasyon na makipagtulungan sa security para dalhin ang nga potensyal na mamimili sa mga takdang oras. Nang hapon na iyon, sinamahan ni Tess ang isang interesadong pamilya. Sa sandaling binuksan ng security ang pintuan, tumayo agad si Aling Nora na hawak ang walis at harang sa pasukan. "Lumabas kayo. Walang ibebentang bahay dito, sino man ang pumasok ay hahampasin ko." Si Tess ay sanay na sa ganong sitwasyon, hindi siya nataranta at kinuha ang kanyang telepono para i-record ang lahat. "Ginang, ako ang legal na kinatawan ng may-ari ng property na ito. Ang inyong ginagawa ay hadlang sa isang legal na transaksyon. Kung hindi kayo lilipat, tatawagin ko agad ang barangay at pulis para mag-file and record." Ang pamilyang kasama ni Tess ay nahintakutan at yumiling. "Tess, ayaw naming mag-abala. Pag-ayusin munang may-ari ang mga taong ito bago namin isaalang-alang ang pagbili." Nang lumabas ang mga bisita, masayang-masaya si Aling Nora. Akala niya sa ganitong paraan ay mapipigilan niya ang pagbebenta, ngunit hindi niya naintindihan na ang mga ganong aksyon ay nakpapalakas lamang ng aking determinasyon na gumamit ng mas mahigpit na paraan. Hindi ko na sila itinuturing na pamilya. Sila ay mailegal na nanunuo na sinasaktan ang aking ari-arian. Agad na ikinuwento ni Tess ang nangyari sa akin. Alam ko na hindi na ako pwedeng maantay pa. Sa kabutihang palad, sa listahan ng potential na mamimili ay may pangalan ni Mang Renato, isang matagal nang nagtatrabaho sa real estate investment. Siya ay hindi natatakot sa mga komplikasyon, may kinalaman sa mga tao. Ang kanyang interesa ay ang lokasyon at presyo na tsondo. Ikinonekta kami ni Tess sa pamamagitan ng video call. Ako ay nakaupo sa loop ng aking hotel room sa Cebu. Ang mukha ay kalmado ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon.
Magandang araw po, Mang Renato. Ako si Donna Santos, ang may-ari ng Chondo. Humihingi po ako ng paumanhin dahil sa makaguluhang nakita ninyo sa video na ipinadala ni Tess. Iyon ay ang pamilya ng aking asawa. Sinisikap nilang hadlangan ang pagbebenta dahil nakdesisyon akong magiwalay at ibenta ang aking pribadong ari-arian. Tinitiyak ko po sa inyo na legal ang lahat ng papeles, malinis ang titulo ng Chondo. Tumingin sa aking si Mang Renato sa screen, tumango ng may pagunawa. Matagal na ako sa negosyong ito. Hindi ako nagtataka sa ganitong sitwasyon ne kapamilya. Maganda ang kondo ninyo, payag akong bumili. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon na may mga taong doon pananinirahan at gumugulo, kailangan kong dagda na gastusin at oras para ayusin pagkatapos kong bilhin. Paano po kung magbigay ka na diskwento? Mabilis akong nag-isip. Bawat araw na lumilipas ay isang araw ng pagtitiis at panganib na masira ang Chondo. Naintindihan ko po ang inyong alalahanin. Papayag akong magbigay ng diskwento ng 200,000 piso mula sa presyo kung ma-confirm. Natinang deal na yon mismo sa pamamagitan ng bank transfer at makuha ang signed reservation contract. Ang orihinal na kopya ay ibibigay sa notaryo. Pakbalik ko sa Maynila sa susunod na linggo, agad tayong mapupunta sa notaryo para tapusin ang transaksyon. Aasikasuhin ko na ang pakpalabas, namga naninirahan roon sa tulong, mga autoridad mabibigyan kita ng malinis na Chondo. Ngumiti si Mang Renato. Mukha siyang nasisiyahan sa aking katapatan. Malinaw kang nagtatrabaho, Donna. Okay ang 200,000 bilang? Gastusin ko sa pag-ayos pagkatapos. Ipadala mo ang iyong account number at draft ng reservation contract, maglalabas na agad ako ng bayad. Sa loob ng 2 oras, narinig ko ang notification ng aking telepono deposito ng 100,000 piso sa aking account bilang reservation fee. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang bagong lakas na dumadagoy sa aking ugat. Agad ko itong ipinabatid sa grupo ng pamilya ni Dencio kung saan nakmumura sila sa akin araw-araw. Para sa kaalaman ng lahat, na benta na ang Chondo at natanggap na ang reservation payment. Ayon sa kontrata, kailangang malinis ang bahay bago pa ang Lunes. Kung nandun pa kayo sa oras na iyon, ang bagong may-ari ay may buong karapatang gumamit ng legal na pamamaraan, kasama na ang pagputol ng kuryente at tubig at ang tulong ng barangay. Ito ang inyong huling pagkakataon para umalis ng maayos. Pagkapadala ng mensahe, lumabas na ako sa grupo at ni-block na ang lahat ng numero ng pamilya ni Dencio. Tumingin ako sa labas ng bintana ng hotel, maliwanag at makulay ang gabi ng Cebu. Kalahating landas ay tapos na. Ngayon ay kailangan kong tapusin ng mayos ang proyekto rito para makuha ang bonus, at ito ang magiging pundasyon ng aking bagong simula. Ang pag-alis ko sa grupo ng pamilya ay parang isang bomba na pabagal-bagal na sumabo na nakpagulo sa buong plano nila. Sa Cebu, inilaan ko ang lahat ng oras para sa trabaho sa branch office. Ang proyektong ibinigay ng aking boss na si Sir Lando ay talagang mahirap na solusyon. Ang sistema ng pamamahala ng branch ay magulo, ang matauhan ay hindi nakakasundo, at ang ma-partner ay nawalan ng tiwala. Sa unang ilang araw, nagtrabaho ako mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 gabi, direktang nakikipag-usap sa bawat team leader at nagtagpo sa mga estratehikong kliyente. Sa mabilis na pababago ngang panahon sa Visayas, ngayon umuulan. Ngayon araw may mga sandaling pakiramdam ko ay lubos na pagod, bumabalik ang sakit ng aking tiyan dahil hindi regula ang aking kain, kasama pa ang presyon mula sa pagbebenta ng Chondo. Payat na ako ng malaki. Ngunit ang pagtutok sa trabaho ang nabigay sa akin ng lakas para makalimot ng sakit ng pagtataksil. Natuklasan ko ang kasiyahan sa paayos ng bawat komplikadong sitwasyon ng proyekto. Nakmungkahi akong bagong proseso, inalis ang hindi kinakailangang hakbang, at personal na nanggako sa mapartner tungkol sa timeline. Ang aking katapatan at matatak na kaalaman ay unti-unting nakuha ang pagtitiwala ng mga matitigang katrabaho sa branch mula sa pag-aalangan sa isang babaeng galing Maynila. Lumipat sila sa paggalang at pagtulong sa akin.
Matapos ang 10 araw ng walang humpay na pagsisikap, hindi lamang nasalba ang proyekto nakakuha pa ng 2 karagdagang kasunduan. Sa huling ilang araw, inilaan ko ang oras para sa pagsasayos ng mga dokumento at pagsasanay sa mga tauhan. Sa huling araw ng aking business trip, naayos ang branch director ng isang maliit na handaan para pasalamatan ako. Sa handaan, tumawa din si Sir Lando mula sa Maynila para batiin. Ibinahagi niya ang magandang balita nakpasya na ang board of directors na bigyan akong bonus na katumbas ng 3 buwang sweldo para sa napakagaling na resulta. Bilang karagdagan, isa sa alang-alang din ako para sa promosyon bilang project management head pagbalik ko sa Maynila. Doon na, ipinagmamalaki kita. Tiwala akong ibinigay sa iyo ito. Nagpasalamat ako kay Sir Lando. Ngunit ang aking isip ay lumipat na sa Maynila. Kailangan ko na umuwi para tapusin ang pagbebenta ng kondo at ang proseso ng paghihiwalay. Nakatayo ako sa kalagitnaan ng makulay na Cebu City, huminga ng malalim ng hangin na may amoy asin ng dagat at init ng araw. Naramdaman ko na mas malakas na ako kaysa dati. Hindi na ako ang babaeng nakabitin sa kusina at takot sa mukhang biyenan. Ako ay isang independenteng babae na may sariling karera at kakayahang pangalagaan ang aking sarili. Habang nag-enjoy pa ako sa mga sandali ng tagumpay sa Visayas, sa Maynila ay nagsimula na si Dencio ng bagong panloloko. Nang malaman niyang natanggap ko ang reservation fee ni Mang Renato, hindi niya matanggap na ang malaking halagang iyon ay mawawala sa kanya. Pumunta si Dencio sa opisina ni Tess, kung saan binibigyan ko siya ng autorisasyon. Ayon sa kwento ni Tess, maganda ang damit ni Dencio ngunit punong galit ang kanyang mukha. Pumasok siya sa opisina, malakas ang hiling na makita ang taong namamahala ng Unit 1508. Nang lumabas si Tess, kumatok siya sa mesa at malakas na nagsalita. Ako ang asawa ng may-ari ng unit na iyon. Ipinapaalam ko sa inyo, ang tsondo na ito ay may kasong paaway ng maasawa. Si Donna ay nakbenta ng walang aking pahintulot na laba sa batas. Kung itutuloy ninyo ang transaksyong ito, isasakdal ko ang opisina ninyong ito sa panloloko. Si Tess ay marunong na pinaliwanag ko sa kanya ang lahat at nakahanda siya. Hindi siya nagulat. Ngumiti lang siya ng magalang at inimbitahan si Dencio na umupo at nagbuhos ng tubig. Dencio, nagtatrabaho kami ba tayo siyang galagal na dokumento? Ang tsondo na ito ay nakapangalan lamang kay Donna at isang ari-ariang naitayo niya bago ang kasal na na-verify na ng notaryo? Nagsasabi kang may kaso ito na kapag file ka na ba sa korte at may notice of lis pendens o temporary restraining order? Kung meron kang papeles galing sa hukuman, agad naming ipitigil ang transaksyon. Kung wala, ang ginagawa mo ay pananakot sa aming opisina? Naipit si Dencio wala siyang may pakitang papeles ng korte dahil ang aming anulong marriage ay hindi pa opisyal na naisisampa. Lumipat siya sa istorya ngang habang buhay na inakusahan akong naktatanan at nakbebenta ngang tsondo para mawala ang aming pag-ari. Nag-imbita pa siya ilang estranyo tinatawag ang sariling mga kaibigan para tumayo sa labas ngang opisina ni Tess bilang presyon. Nakalat ng sismis na kung bumili si Mang Renato ng tsondo ay hindi siya makakapasok ng mayos dahil may galit na pamilya. Agad na tumawa si Tess para ipaalam sa akin at kay Mang Renato ang nangyari. Kasabay nito, pinalayas din ni Tess ang gumugulo sa labas sa tulong ng security ng gusali. Ngunit ang aksyon ni Dencio ay nagdulot ng kaunting alalahanin kay Mang Renato. Siya ay isang investor at hindi siya natatakot sa legal na bagay, ngunit nag-alala siya sa uri ng abala na ito. Tumawag siya sa akin, may kaunting pag-alangan ang boses. Donna, medyo sobra na ang ginagawa ng asawa mo, takot ako sa mga ganitong uri ng gulo. Binibili ko ang tsondo para invest o para paupahan, ngunit kung lagi itong may gagaluing mataw, mahirap din para sa akin. Alam ko na oras na para humarap at palakasin ang tiwala ng mamimili. Hindi ko maaring hayaang masira ni Dencio ang aking huling plano. Nang gabing iyon, mungkahi ko ang isang video call sa 3 pani ako, si Mang Renato at si Tess. Hindi ko nes na patagalin ito kahit 1 minuto pa. Para makuha ulit ang tiwala ni Mang Renato.
Naganda ako ng isang set ng elektronik dokumang kasama ang aking bank statement sa nakalipas na 5 taon. Mang Renato, naiintindihan ko ang inyong alalahanin ngunit pakiusap tingnan ang mga ebidensyang ito. Ito ang bank statements na nagpapatunay ng aking buwanang pakbabayad ng tsondoloan. Lahat ng pera ay galing sa aking suweldong account. Si Densyo ay wala kahit isang sentimong naibayad sa loan ng tsondo sa emosyonal na aspeto. Asawa niya ako, ngunit sa usapin ng ari-arian, siya ay estranyo. Ang ginagawa niya sa opisina ni Tess ay isang aksyon ang isang taong desperado at masakim. Ipinakita ko rin ang mga mensaheng pananakot mula sa pamilya ni Densyo na nakolekta ko. Ginagarantiyahan ko sa inyo pakbalik ko sa Maynila sa Lunes ng umaga, agad tayong mag-usap sa notaryo. Nakipag-ugnayan na rin ako sa isang propsyonal na security service at naulat na sa barangay tungkol sa mga ilegal na naninirahan doon. May bibigay ko sa inyo ang isang malinis na tsondo. Kung may anumang abala matapos nun, ako ang personal na mananagot. Si Mang Renato ay maingat na nakinig. Paminsan-minsang tumango habang tinitingnan ang nga pahina nga bank statement. Ang aking kalinawan at matibay na salubin ay tila nabigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Molinaw kang nagtatrabaho doon na. Naniniwala ako sa mga ebidensyang ito. Bata pa naman ako sa negosyong ito, hindi ko nabago ang mga ganong uri ngang pag-abuso nga taong walang karapatang umangkin. Sige, pinapanatili ko ang aking pangako na bilhin ng kondo. Sa Lunes, makikita tayo sa notaryo. Magdadala rin akong ilang kasamahan para makita kung hanggang saan mangahas ang pamilya ng iyong asawa. Huminga ako ng malalim ng kaginhawahan. Natapos ang tawag. Umupo ako sa kamo ng hotel, at ang buong katawan ko ay pagod ngunit ang isipan ko ay labis na gising. Nakita ko na ang katapusan ng mamasakimang taong ito. Naisip si Densyo na maaari niyang gamitin ang paraan ng mga preman para mapasuko ako. Ngunit nakalimutan niya na ako ang nagtatayo ng sariling karera at ari-arian simula pa sa simula. Hindi ko maring hayang akawin ng sinuman ang aking pinakbuhusan ng pagsisikap. Sa huling gabi ko sa Cebu, lumakat-lakad ako sa tabi ng dagat sa Rizal Park. Malamig na hangin ang nakapaligid sa akin. Pinukaw ang aking puso. Handa na ako para sa huling labanan sa notaryo sa Lunes na umaga. Ang Maynila ay naghihintay sa akin hindi bilang asawa ni Densyo, kundi para tapusin ang isang pagkakamali at magsimula ng mas manining na bagong buhay. Ang maagang flight mula Cebu ay lumapa sa Naya nang maaga pa sa umaga. Hindi ako pumunta sa kondo, direkta akong pumunta sa opisina ng aming abogado na si Attorney Quito para sa huling pagsusuri ng mga dokumento at kinakailangang papeles. Eksaktong alas 9 ng umaga. Naroon na ako sa tanggapan ng notaryo sa isang gusali sa Makati. Si Tess at si Mang Renato ay naghihintay na ron. Si Mang Renato ngayon ay hindi isang naparito, may dalawang mataas at mabigat na lalaki siyang kasama. Mga mukha ay seryoso ngunit mapitagan na nagbibigay ng mas matimbang na kapaligiran sa tanggapan. Pagpasok ko sa pinto, isang malakas na pakmumura ang narinig ko mula sa hanay ng maupuan. Naktayo si Aling Nora, mukha na namumula. At kasunod niya sina Dodong, Densyo at Nena. Nandun na sila bago pa ako dumating. Nakmadali si Aling Nora patungo sa akin, gustong hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis na niliha ng dalawang lalaking kasama ni Mang Renato ang isang padanang tao sa pagitan namin. Ikaw na masamang babae, nangangahas kang lumabas ng mukha dito. Sumigaw si Aling Nora, ang tinig ay lumaluma sa galit. Paano mo ginawa iyon sa pamilya ng iyong asawa? Ibebenta mo ang kondo at saan naman kami titira? Gusto mo kaming patayin sa gutom? Hindi ako natina kahit kauntian. Kinuha ko mula sa aking bag ang makapal na folder ng mga dokumento at tumingin ng tuwiran sa kanya. Nay, tinatawa ko kayo ng nay sa huling pagkakataon dahil sa dating pagmamahal, ang ari-ariang ito ay akin. Ito ay kinilalang ng batas. Binigyan ko kayong lahat ng 1 linggo mula nang ipaalam ko ang pagbebenta para mag-ahon, ngunit tinanggihan ninyo. Ngayon, pagkatapos na mapirmahan ang kontratang ito, ang kondo ay magiging pag-ari ni Mang Renato. Hinihiling ko sa inyong lahat na panatilihing may dignidad ang pag-alis ninyo. Humabang pasulong si Densyo
Ang mukha ay balisa, ang mga mata ay pula sa pagkawala ng tulog at pagkabigo. Donna, huwa kang maging ganun kabay sa akin. Ako ang iyong asawa, tayo ay legal pa ring mag-asawa. Kung hindi ako pipirma sa kontratang ito, walang makakabenta ng tsondo. Ang notaryo dito ay hindi papayag. Ngumiti ako at lumingon sa notaryo na nakaupo sa kanayang mesa. Mangguraring suriin ang madokumento. Ito ang orihinal na titulo ng tsondo na nakapangalan sa aking pangalan bago pa ang aming kasal, at ito ang certificate na nagpapatunay ng hiwalay kong ari-arian batay sa cash flow mula sa aking account. Ayon sa batas, ganap na akong may karapatang matapon nito nang hindi na kailangan ng pahintulot ng iba. Matapos maingat na suriin ang maorihinal na dokumento, tumingin ang notaryo kay Densyo at sinabi ang profesional na tono, Gino, sa legal na aspeto, si Donna ang nagisang may-ari ng ari-ariang ito bago pa ang kasal, at kumpleto ang mga dokumento para may sagawa ang transaksyon. Iimbitahan ko si Donna at si Mang Renato na pumasok sa signing room. Nang makita nilang wala nang magagamit na argumento, nagsimulang gumaliti si Dodong. Kinuha niya ang isang upuan at ibig sanang hampason sa mesa at sumumpang malakas. Si Nena naman ay umupo sa sahig ng tanggapan, umiyak at sumisigaw na ang kanyang etinlaw ay nagtataboy sa isang buntis sa labas ng bahay. Ganap na magulo ang tanawin ang ibang mga kliyente sa tanggapan ay umalis ng may pagkababe. Agad akong kumuha ng telepono at tinawagan ang numero ng barangay na aking nakipaugnayan bago pa ang araw na ito. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto, dumating na ang dalawang barangay tanod. Hiniling nila sa lahat na manahimik at inimbitahan ang mahindi sangkot na umalis sa lugar ng negosyo. Mga opisyal, magsasalita po ako? Sabi ko, ako ang may-ari ng tsondo at ang mataong ito ay iligal na naninirahan sa aking unit. Ginagawa rin nilang gulo ang pampublikong lugar at hinahadlangan ang isang legal na transaksyon. Hinihiling ko sa inyo na make-file ng record. Nang makita ang sakong barangay, biglang naurong sina Dodong at Aling Nora. Sanay lang silang mangbuli ng mahihina ng harapin ng maautoridad. Nagsimulang manginig. Pinagawa ng magatanot ang pamilya ni Densyo na umalis agad sa notaryo para makapagpatuloy ng transaksyon. Paluhot silang lumabas sa pinto ngunit hindi, nakalimutang bumalik ngam ngagalit na titik. Ang transaksyon sa pagitan ko at ni Mang Renato ay mabilis na natapos pagkatapos nito. Ang natitirang halaga ay direktang inilipat sa aking account doon sa harapan ng notaryo. Hawak ko sa kamay ang nilakdaang kontrata na may pulang selyo. Alam ko na tunay na akong malaya na. Matapos makumpleto ang pagbebenta, nag-rent ako enehemalit na service department para pansamantalang tiraan at nakanda para sa annulment hearing. Ngunit hindi pa tumitihil si Densyo. Isang gabi, pagkabalik ko mula sa trabaho, nakita ko siyang nakatayo sa lobi nga aking bagong gusali, wala na ang galit na mukha niya nung nasa notaryo siya. Sa pagkakataong ito, dumating si Densyo na may hitsura ng isang paksisihing loop makulot na damit at mukha na puno ng pihati. Nang makita niya ako, nakmadali siyang lumapit at hustong hawakan ang aking kamay ngunit mabilis akong umurong. Donna, mangyaring umupo tayo at makipag-usap ng isa pang beses? Tunay na ako ay nagsisisi. Tumingin ako sa kanya. Walang ni isang alon sa aking puso. Wala na tayong mapausapan. Nakapa-file na ako ng annulment petition sa korte. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma, riyan at tapos na. Biglang lumuhod si Densyo sa harapan ko. Sa gitna ng busy na lobby ng tsondo kong saan maraming tao. Doon na, mali ako dahil sa sinabi na nanay ko at Dodong, kaya ko ginawa ang iyon sa iyo. Nangako ako kung babalik ka, iuwi ko kagad si nanay at Dodong sa probinsya. Puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa kanila para mag-alaga lang ako sa ating pamilya. Ang tsondo na iyon, kung nabenta mo na okay lang iyon. Itago mo na ang hindi ako hihiling ni isang sentimo. Makakahanap tayong mas maliliit na apartment basta nandun ka?
Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Tumingin ako sa lalaking nakaluhod sa harapan ko at naramdaman ko ang isang pakasuklam na umakyat sa aking dibdib. Alam ko na hindi dahil sa pagmamahal sa akin ang kanyang pagsisisi. Nagsisisi siya dahil nawala ang isang gintong minahan isang asawa na parehong masipag at may ari-ariang milyon-milyon. Alam niya na kapag naging ganap ang annulment, wala na siyang matitira. Walang tsondo, walang pera, at kailangan pang harapin ang isang pamilya sa probinsya na laging naghahanap ng salapi. Densyo, tumigil ka na sa paarte. Kung tunay na pinahahalagahan mo ako, hindi mo pahihintulutan ang iyong ina na mang-insulto sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ka pipayag sa plano NG iyong kapatid na manakop sa aking kondo. Sinasabi mong puputulin mo ang ugnayan mo sa iyong ina at kapatid? Iyon ang iyong sariling ina at kapatid sa dugo. Ang isang taong madaling isuko ang kanyang pamilya para sa pera ay maaga o maagaring magtataksil sa akin. Nang makita ni Densyo na hindi niya mababago ang aking desisyon, nawala ang mukha ng pagsisisi at lumitaw ang galit sa bawat sulok ng kanyang mukha. Tumayo siya, pinalis ang alikabok sa tuhod, ang tinik ay nahing mapakamon. Dahil sa pera naman pala ang lahat para sa iyo. No? Kaya mo akong hinamakin dahil mayaman ka na, yun ba? Sasabihin ko sa iyo wala kang silbi kahit walang pera. Kung hindi sa akin, sino pa ang mag-asawa sa uri mo isang babaeng umalis sa kanyang asawa? Kalmadong tumingin ako sa kanya at ngumiti ng may kapaitan. Kung sino ang mag-asawa sa akin o hindi na iyon paalala mo. Kahit paano, hindi na ako kailangang dalhin ang buong masakim mong pamilya sa aking likod pa. Sige, lumakat ka na kung hindi. Tatawagan ko ang security. Nang mainitan si Densyo, umalis siya ng nagnangalit. Patuloy na nakbubulong ng masumpa. Iyon ang tunay na mukha ng lalaking dating tinatawag kung asawa isang makasariling, sakim at handang lumuhod lamang para sa material na layunin. Pumasok ako sa elevator at naramdaman ko na ang desisyon ko na ibenta ang tsondo at maganol ng kasal ay ang pinakamatalinong desisyon ng aking buhay. Hindi niya makuha ang pera at hindi niya ako mapangyarihang bumalik ang pamilya ni Densyo ay lumipat sa huling paraan ng sabotahe. Ang aking trabaho. Alam niya na labis kong pinahahalagahan ang aking karera at karangalan sa kumpanya. Isang Miyerkules ng umaga, habang pinamumunuan ko ang lingguhang team meeting, nagmadaling pumasok ang security ng opisina para iulat na may isang lalaki at isang matandang babae na gumagawa ng gulo sa lobby, hihilingang makita ang boss ko na si Sir Lando para ireklamo ako. Alam ko agad kung sino iyon. Nagpaumanhin ako sa aking mga katrabaho, pagkatapos ay sabay-sabay na bumaba kami ni Sir Lando sa lobby. Si Aling Nora ay nakaupo sa sahig ng maluwag na lobby ng gusali ng opisina. Umiyak ng malakas at akusasyon laban sa akin na ako ay isang babaeng nagtataksil. Pumunta sa Cebu para makipaglaro at pagkatapos ay nakbenta ng tsondo nga asawa ko para dalahin ang pera. Si Denjo naman ay nakatayo. Katabi niya. Hawa ang isang pile ng mga larawang lihim na kinuha habang kumakain ako ng hapunan kasama ang magkapartner sa Cebu. Ang mga larawan ay maingat na ini-edit para mamukhang ebidensya. Sir Lando, tingnan ninyo ang inyong model employee. Malakas na sinabi ni Densyo sa harapan ng mga kawani na nanonood ng may curiosity. Niloloko niya ako, niloloko niya ang kumpanya, ginamit niya ang business trip para gumawa ng bagay na masama. Ang isang taong ganito ay hindi karapat-dapat na maging laidang kumpanya ninyo. Tumingin si Sir Lando sa akin ng isang beses. Pagkatapos, ay tumingin kay Densyo at kay Aling Nora, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Wala siyang kalituhan. Ijinawan niya ng hudyat ang security na isara ang lobby para hindi mapanood ng mga labas. Densyo, narinig ko ang iyong sinabi. Halika. Ikaw at ang iyong ina. Pumasok sa maliit na conference room para pag-usapan natin ang lahat gamit ang ebidensya. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa pag-arte. Sa loob ng conference room, hindi ko pinayagan si Densyo na makapasalita pa.
Binuksan ko ang aking laptop, ikinonekta sa projector, at ipinakita ang lahat ng ebidensyang ini handa ko ng maaga. Ang mga recording ng mura ni Aling Nora sa akin. Ang mga threatening text messages ni Dodong. At higit sa lahat, ang mga resibo at dokumento na nagpapatunay na ang pera para sa kondo ay galing sa akin. Ipinakita ko rin ang mga barangay blotter tungkol sa pag-ugali nila sa notaryo, Sir Lando, at sa lahat ng narito, ito ang katotohanan tungkol sa tinatawag nilang pangangalunya at pag-agaw ng ari-arian. Ang larawang, hawa ni Dencio, ay ako na kumakain ng hapunan kasama ang aming Southern Visayas Branch Director at mga kinatawan ng mga partner. Maaring kumpirmahin ng lahat ang aking itinerary. At ito ang mga dinanas ko mula sa pamilyang ito sa loob ng 3 taon. Matapos makita ang lahat, kumatok ng malakas sa mesa si Sir Lando. Tumingin siya kay Dencio ng may pagama. Dencio, sana ay napanatili ko ang iyong karangalan, ngunit nalampasan mo na ang lahat ng hangganan. Ang iyong ginawa ay hindi lamang panloloko kundi pananakot at panliliin sa puringang iba. Kung hindi ka alis dito ngayon, ipagawa ko sa legal department and kumpanya ang nga papeles para tulungan si Donna na isampa ang kasong pangharana laban sa iyo. Magpapadala rin ako ngang liham sa iyong opisina para ipaalam ang mapanganib mong pag-ugali. Nang makita ni Aling Nora na matigas si Bosco, nagsimula siyang manginig. Naktayo siya para lumayas ngunit si Dencio ay nakmatigas pa rin. Tinangkang agawin ang aking laptop. Sa oras na iyon, hinawakan na siya ng security at pinalabas sila ng gusali. Ang kaganapang ito sa opisina na sa halip na makapinsala sa akin ay nabigay pangang mas malalim na paunawa at pagmamahal ng aking makatrabaho sa aking kalagayan. Pagkatapos nun, nagbigay pa si Sir Lando ng karagdagang 3 araw na leave para tapusin ko ang personal na usapin. Sa araw ng annulment hearing maulap ang kalangitan ng Maynila, pumunta ako sa korte kasama si Atty. Quito. Naroon din sina Dencio at ang kanyang pamilya. Mukha rin nila ay masim ngunit hindi na kasing lakas ng dating galit nila matapos ang insidenta sa opisina. Sa korte, nagsikap pa rin si Dencio na may makuha sa pamamagitan ng pahingi nga hati ng pera mula sa pagbebenta ng tsondo. Ang kanyang argumento ay sa panahon ng kanilang pagsasama, nagbigay siya ng emosyonal na suporta at bahaging gastusin sa pamumuhay, kaya ang pera mula sa pagbebenta ay dapat ituring na makasamang ari-arian o kahit man ay dapat siyang makatanggap ng bahagi ng kanyang kontribusyon. Matalim na tinura ni Atty. Quito ang mga counter-arguments. Ipinakita niya ang mga ebidensya na si Dencio ay wala ni isang pisong na ibahagi sa pagbabayad ng tsondolon. Ipinakita pa ni Quito ang mga resibo na napapatunay na si Donna mismo ang napadala ng tulong pinansyal sa pamilya ng asawa sa probinsya. Kagalang-galang na hukuman, ang tsondo ay pribadong ari-arian ni Donna na naitayo bago ang kasal. Sa panahon ng kasal, hindi lamang hindi naambak si Dencio kundi nakdulot pa siya nga. Matinding emosyonal na pinsala na nakbunga sa pagbebenta nga. Ari-arian ni Donna para makalaya. Ang gagawin ng pangangalupa at illegal na pangingikil ng pamilya ni Dencio ay itinala ng lokal na autoridad sa mga barangay blotter. Sa makatuwid, ang kahilingan ni Dencio para sa ari-ariang ito ay ganap na walang batayan sa batas. Matapos suriin ang lahat ng dokumento at marinig ang pagsasaksi ng magkabilang panig, nabigay ang korte ng huling desisyon. Pinahintulutan akong panatilihin ang buong kitamula sa pagbebenta ng tsondo dahil ito ay aking sariling lehitimong ari-arian. Ang petisyon para sa annulment ay tinanggap. Dahil wala kaming anak, walang isyu ng custodial rights. Sa sandaling binasa ng hukom ang hatol, naramdaman ko na parang ipinanganak ako muli. Si Dencio ay nakaupo ng wala sa sarili sa kanyang upuan, maputi ang mukha. Nang lumabas kami sa korte, ibig pang atakihin ni Aling Nora, ngunit ngayon, tumingin lamang ako ng tuwiran sa kanyang mga mata at sinabi, tapos na ang lahat. Mula ngayon, mga estranyo na tayo. Kung manggugulo ka pa sa akin kahit isang beses, gagamitin ko ang hatol na ito at ang mga ebidensya ng pangharana para ikulong si Dencio.
Gamitin mo na ang maliit na natitirang para pangalagaan ang iyong apong darating sa mundo. Natulala si Aling Nora. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mukha. Sina Dodong at Nena sa tabi ay hindi rin makapagsalita kahit na isang salita. Paluhod na lumakat si Densyo sa likod ng kanyang ina Hitsura nung isang taong matinding natalo. Hawak ko ang hatol ng korte at lumakat papalabas sa gate ng hukuman. Sa ilalim ng malamig na ambon, naramdaman ko na napakalinaw at maliwanag ng hangin. Ang huling tanikala na nagipos sa akin ay naputol na. 6 na buwan, pagkatapos ng annulment, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment. Ang isang maliit na apartment ngunit napakaginhawa at puno ng liwanag sa isang bagong residential development sa Quezon City. Ang bahay na ito ay ganap na akin, walang magasigalot, walang amoy sigarilyo ni Dodong o pakikialam ng kahit sino. Matapos ibenta ang dating chondo at matanggap ang malalaking bonus, binili ko ang apartment na ito at mayroon pa akong matipid na puhunan para sa aking sariling pag-unlad. Ang aking trabaho ay umusad ng maganda. Bilang project management head, abala ako ngunit masaya. Inilalaan ko ang aking ma-weekend para ma-yoga, matutong bagong wika, at paminsan-minsan ay maglakbay kasama ang aking mamagulang. Ang aking mamagulang sa probinsya ay ngayon ay makakapalayaw. Nangiti ng may pagmamalaki, habang nakikita nilang malakas at matagumpay ang kanilang anak na babae. Tungkol naman sa pamilya ni Densyo, paminsan-minsan ay naririnig ko pa ang ilang balita sa pamamagitan ng malumang kilala. Pagkatapos mapalabas sa aking chondo, lahat sila ay nakbalik sa probinsya ng walang dalang kahit ano. Si Densyo ay nadisiplina ng kanyang kumpanya dahil sa mga eskandalo sa personal na buhay at ang kanyang karera ay natigil. Ang maliit niyang sweldo ay kailangan pang suportahan ang kanyang matatandang ina at ang tamat na kapatid at pamilya nito. Narinig ko na sa maliit at mainit na bahay sa probinsya, ang labanan ng biyenan at manugang sa pagitan ni Aling Nora at ni Nena ay nangyayari araw-araw, walang kapayapaan, walang kasunduan. Si Nena, pagkatapos manganak, ay naging sungit dahil sa kakulangan ng pera at lagi na lang inulit ang nakaraan para sisihin sina Densyo at Aling Nora na hindi napanatili ang kondo sa Maynila. Si Dodong ay katulad pa rin ng dati, tamad, gustong libangan, madalas lasing pagkatapos ay gumugulo sa bahay. Si Densyo ngayon ay lumaki ang gulang ng 10 taon. Buong araw na humihinga ng malalim at nagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Hindi ako natutuwa sa kanilang kalagayan. Naramdaman ko lamang ang kaginhawahan. Ang buhay ay laging may karma, ang nagasing hangin ay anihing ngang unos. Natutunan ko ang mahal na aral tungkol sa pagmamahal sa sarili at paglagay ng tiwala sa tamang lugar. Ngayong hapon, nakipausap ako kina Tess at Attorney Kito para mahapunan para pasalamatan sila sa pagiging kasama ko sa pinakamahirap na bahagi ng aking buhay. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang babaeng nagliliwanag. Kumpiyansa, ang mamata ay puno ng paasa na lampasan ko ang bagyo ng may lakas at oras na para ay enjoy ang sariling sikat ng araw. Ang bagong buhay ay tunay na nagsimula dito. Ang aking kalangitan ngayon ay malawak at mapayapang buho. Ang buhay ay maaring hindi palaging patas, ngunit ang bawat isa sa atin ay may karapatang pumili kung paano harapin ang susunod na hakbang. Salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito.